At imbitahan sa TRICOM na mga kasama natin na lumalaban ng walang bayad, na hindi ho narco and pogo funded. At yung mga ito ay mga ina, mga magulang, mga babae, karamihan is babae na may career, disente, at nagkataon, mas may paninindigan pa sa ibang kalalakihan. So, eto ho yun balak nila. Kung talagang gusto nila is discussion at matuto at tanungin nila ang ating mga kasamahan na mga kasama na bakit yung maayos na diskusyon, 'di ba? Hindi yung tanungin nila yung frustration kasi as a voter and citizen, Filipino citizen, and they are leaders, they have the right to question yung mga nakikita. Lahat tayo may karapatang magtanong or ma-disappoint or mainis or magalit sa mga nangyayari sa ating bansa, especially now yung nangyari kay PRRD. So there's a lot of emotion going on, and ang daming tanong and question. And election is coming. It's a political survival for everybody. So dito magbabase yon. Sabi ko nga, it's either suicidal na to, balak nilang makonti-contempt, o talagang ang gusto nila is pag-aralan ng frustration ng mamamayang Pilipino. Kung ang hangarin nila talaga is matuto at intindihin, or bilang leader, kasi kahit ako nga hindi ako nakaupo. Marami rin akong bashers, 'di ba? Lahat naman kami. Bababoy, iba nga bayad pa, 'di ba? So sa akin, tatanggapin ko 'yon. Masasaktan ako, 'di ba? Pero I'll take it constructively. Iintindihin ko yung sinasabi ng mga tao, whether negative or positive. Kasi from there, matututo ka. Kasi hindi ka pwedeng maging leader ng bansa kung sa bawat negative na binabato sa iyo, papatulan mo, 'di ba? Ako, you learn from it. Pwede mong sagutin, tao lang tayo, may emosyon, 'di ba? Lahat naman tayo, Diyos ko, that's why our heart is in the center of our body, yung puso natin sa gitna, para nga balanse daw. 'Di ba? Hindi yung heart natin sa utak natin. So, if they are really for the people, ang mga leaders natin, they will listen. And they will be mga statesman, magiging statesman sila diyan, na bakit sila ipapatunayan na kung bakit sila karapat-dapat na umupo sa kanilang posisyon bilang mga leader ng bayan, lalo na mga congressman sila, right? Alam nyo, nakakatuwa to kasi, in a way nakakatuwa kasi makikilala nila kung sino yung mga kanilang kung bakit sila nababatikos, and makikita nila kung gaano kadisente ang mga taong ito para ma-frustrate at magbigay ng kanilang opinion at naratibo, or frustration in social media. Pag na-meet nila ng personal tong mga ating kasama o naging kaibigan na sa laban na to, magugulat sila how, disente, yung iba doktor, diba? Tapos lahat sila magulang na grabe magmahal sa mga pamilya nila, hands-on mother, sobrang warm na mga tao. Kasi diba sabi ko nga ang magandang nagawa nito sa amin is you gain a friend, a valuable friend. Kasi iba yung pag nagkakaroon ka nakakilala ka ng mga taong principled. Alam mo may mga prinsipyo, may paninindigan, but human pa rin, diba? Nasasaktan yung mga question nga is paanong hindi nila maintindihan yung frustration ng tao. Yung will you just say something online because you just want to say it? Especially this type of people, to mga babaeng to na kasama ko na may career, may pamilya, may anak. Kitang-kita ko yung frustration nila, yung umiiyak kami lahat, yung ganyan bilang mga magulang, na we just want na mapakinggan at maintindihan na sana naman makinig kayo ng mga leader.
makinig kayo. Makinig kayo sa amin, makinig kayo sa frustration ng mamamayang Pilipino. 'Di ba na tama na, tigilan na natin 'to. Masyado na nagkakawatak-watak ang mamamayang Pilipino. Yung sa akin nga, 'di ba parang kung naipadala nyo si PRRD sa Netherlands in 24 hours, sa totoo lang, kaya nyo rin silang ibalik within 24 hours. Hindi nyo pwedeng sagutin na wala na tayong magagawa. Kasi kung nagawa natin siyang padala doon, kaya rin natin siyang magawang ipabalik dito. Especially wala na tayo sa jurisdiction ng Netherlands. So, yun lang, plain and simple. Gusto nyo siyang litisin nyo siya dito. Kasi siya is isang mamamayang Pilipino. Hindi ho siya dayuhan. Dito po siya pinanganak. Sana, eto kasi yan. Dito nga yun dito natin makikita kung talagang meron pa tayong ang bansa ba natin, meron pa ba tayong talaga freedom of speech or karapatang magpahayag ng ating nararamdaman pa, kasi democratic country tayo supposedly, diba? Alam mo yung battle namin, uphill, up and down yan ang malasisa na yung aming mga reaksyon. Tatawa kami, we make fun of it. Minsan iyak kami kasi ayaw tumigil. Hindi yan, alam mo, sabi nga namin, nakikita namin, sabi baka ma-cite in contempt kayo. Sabi ko nga, alam mo, nung ginagawa namin to lahat, binigay na namin sa Panginoon lahat. 'Di ba? Si God nga si Jesus nga na-crucify pero nasan siya now? Si PRRD, 'di ba, pinadala sa Hague. They thought everybody will be quiet. Look at us now. We're fighting for him. So, wag ko kayong malungkot na nakakalungkot. Pero, it means, pag kunwari, na contempt, ibig sabihin, naapektuhan ho talaga sila. 'Di ba? Na ibig sabihin, talagang gusto ng patahimikin talaga ang mga tao. Which is not going to be, hindi magiging maganda for them din. 'Di ba? Kasi, lalo lang especially election ngayon, very political ang magiging dating niyan. So, yun. So, if they want to be a good leader and prove themselves na talagang sila, na nakikinig sila sa mamayang Pilipino, and like us, they are only human also, kaya nagre-react din sila sa mga bagay-bagay, this is the time for them to prove themselves. Na they listen to people. 'Di ba? Ang kanilang gustong gawin. Gusto ba talaga nilang maintindihan ng mamamayang Pilipino o gusto nilang patahimikin ang boses ng mga taong nagbibigay ng kanilang opinion, frustration at saloobin sa nangyayari sa ating bansa. So, tayo ha? Don't forget po, pray, pagdasal natin ating bansa, pagdasal natin yung mga totoong may pinaglalaban, hindi yung bayaran, hindi yung what do you call this? Kunwari naglumalaban, pero ang pinaglalaban is nasa mali. 'Di ba? Doon lang mo tayo sa tama kasi nakikita naman po ng Panginoon yung katotohanan. 'Yun. So, 'yun lang ho na 'yun, kasi sa mata ng Diyos kaya yung akala. Minsan madalas kasi kapag you're in power, madalas na ang tingin natin sa totoo lang, ang tawag dito, nahuhulog ang aking telepono, hawakan ko na lang. Ayan. Sa totoo lang ho, kapag masyado tayong kinakain na ng yung power, fame, and money, na akala mo yung fame mo will help you, or yung power na meron ka ngayon, akala mo what do you call this, na enough na for you to retain or sustain where you are, is mali. Kasi kapag lahat ng biyaya ng Panginoon na binigay sa'yo, blessing, pera, kapangyarihan, is ginamit mo sa mali,
Ngayon, feeling mo makakalusot ka. The reason why pinapabayaan ka ng Panginoon na gawin mo yung mga bagay-bagay is because binibigyan ka pa ng chance ng Diyos na magbago. Pero kapag yung hinahayaan ka lang, sige, do whatever you think and you will realize in the end. May ganun eh, di ba? Sabi nga, God is forgiving, but God also is, can justify things na siya mismo ang magkikitil or magbibigay ng hustisya sa mga taong naapi. So, hindi ho natutulog si Lord. Nakikita niya ho everything. So, wag ho tayo masyadong confident na ang feeling natin, nakakalusot tayo, and hindi na ho tayo mahuli or wala nang mangyayari sa atin. Lahat ho yan may kapalit. Karamihan nga sa sakit or either yung iba sobrang yaman na bilaukan, na hindi na nagising, na aksidente, alam mo yun, or binawian yung pinakamamahal nilang kamag-anak or mahal nila sa buhay, biglang nagkasakit, naubos lahat ng pera nila, kaya yung akala ng sobrang lang daming pera, pero hindi kulang yung pera nila para kasi hindi nila mapapagamot na yung mahal nila sa buhay.